ano ang inyong reaksyon? Yun yung tamang termino. Ano ang inyong reaksyon, ma'am, kapag may nakikita tayong mga kababaihan na inaabuso and yet hindi nila na ipagtatanggol yung kanila pong mga sarili, and recent nga po mga opisyal pa ng mga gobyerno, yung mga nang-discriminate, nagpapahayag ng mga malalaswa against sa mga kababaihan. Ano ang inyong reaction doon, Ma'am Jen? Siguro unang-una susugan ko yung binabanggit ni Ann Curtis. Ano po, kaya nga merong Women's Month, merong pandaigdigang araw ng kababaihan. Kasi kailangan ipaalala sa atin, lalong-lalo na dun sa mga bastos na opisyal, na mga politiko na nandito ang mga kababaihan, nagse-celebrate tayo. Kaya ibig sabihin, meron tayong platform, meron tayong buwan, meron tayong araw para sa mga kababaihan. Kasi hindi pa ganun. Kumbaga, kamulat, lalong-lalo na yung mga politiko, kaya nararapat lang talagang i-call out. Ibig sabihin, kung ano ba si Representative Suntay, kailangan niya talagang managot sa Committee on Ethics dahil doon sa mga binanggit niya na hindi siya karapat-dapat na sinasabi ng isang politiko sa isang public hearing na marami talaga ang nakakarinig, lalong-lalo na siya ay public official. Katulad din yung binanggit ni Attorney Topacio, yung pagbanggit mismo ng malalaswang salita laban kay Representative Sara Ilago at iba pang mga artista. Kumbaga, sa moral and ethics, labag din sa mga abogado, di ba? Parang bilang abogado, dapat ikaw nga yung nagtatanggol ng karapatan ng mamamayan, pero siya mismo yung nang babastos. Kaya, kumbaga, yung mga ginawang aksyon ng mga kababaihang ito ay nararapat lang para hindi na maulit. Sa totoo lang, taon-taon, di ba, yung sinasabi nga natin na kahit nung panahon ng eleksyon, nagsimula yung bawal bastos sa eleksyon, nung panahon ng eleksyon, kasi nagagamit pa rin yung mga kababaihan sa jokes, as entertainment, objectification, ginagawang sex object sa panahon ng mga kampanya o kaya sa mga pagsasalita nila. Yun kumbaga, ang nararapat na i-call out at bigyan ng atensyon, lalong-lalo na ng ating mga kababayan. Kaya ibig sabihin, sinasabi natin na kahit 40 years na actually 40 years na ang Gabriela, marami pa rin dapat na tugunan at marami pa rin dapat gawin. Dahil naniniwala tayo na hindi lang batas ang magpoprotekta sa mga kababaihan, kundi tayo mismo, yung ating kaalaman, yung ating prinsipyo, at yung ating ipinaglalaban ay dapat na alam ng mga kababaihan at nararapat lang na merong nagsasalita para dun sa mga wala pang boses. Yun ang kumbaga gagawin ng mga women advocacies parehas ng Gabriela na bigyan ng pag-aaral, i-inform ang mga kababaihan na to speak out, ibig sabihin na mabigyan sila ng inspirasyon, ng lakas ng loob para magsalita, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para din sa ibang mga kababaihan na kumbaga inaabuso at pinagsasamantalahan. Opo. May mga programa ba tayo, Ma'am Jen, sa mga susunod na araw bago matapos itong March, in connection pa din sa paggunita nga po and pag-commemorate nitong Women's Month ngayong buwan, and syempre para na rin ma-promote yung mga karapatan po ng mga kababaihan, Ma'am Jen? Actually, ang Gabriela ay gumagawa po ng mga legal clinic. Ano po, isa sa mga ginagawa natin, yung isang platform, itong social media. At syempre nagpapasalamat nga tayo na isang bombo radyo sa kumbaga naging koneksyon ng mga kababayan natin para kumbaga maipaliwanag yung issue ng mga kababaihan. Ang Gabriela ay meron rin mga services kaugnay doon sa legal clinic. Meron tayong mga nakakausap na mga women advocates din, na mga abogado para magbigay ng mga legal concerns, mga legal advice. Ano po? Kumbaga isa yan sa mga concerns natin. Tapos ang isa pa ay nakikipagtulungan din tayo sa mga barangay kasi alam naman po natin sa barangay, 'di ba, may tinatawag silang gender and development programs o kaya project. Nakikipagtulungan po ang Gabriela doon para makapag-discuss tayo sa mga barangay ng ngayong Women's Month, ano po, kaugnay sa karapatan ng mga kababaihan, yung sa Solo Parents Act, yung kaugnay sa anti-BAUSI, yung RA 9262, yung Bawal Bastos Law. Kumbaga, iba't ibang mga, yung SOGI Bill, mga iba't ibang mga pag-aaral, iba't ibang mga educational discussions na ino-offer po natin. At syempre, nakakatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga barangay para
kumaga mag-function, ano po, lalong-lalo na yung mga bawsi desk nila. Kasi alam po natin na sa kada barangay ay may bawsi desk at makakatulong talaga kung functional ang mga barangay officials, ang mga kababaihan sa barangay para po sila mismo ay kumbaga merong program kasi alam naman po natin sa barangay, di ba, dyan nagsisimula yung pag-i-implement ng batas, lalong-lalo na po dito sa ating bansa. Alright. Ito ma'am, maisingit ko lang na katanungan, dagdagan ko yung sinabi ko kanina, dalawa lang. Pero last na 'to ma'am. Ito ma'am, may mga influencer, may mga social media influencer na nagsasabi na walang gender equality. Talagang ang lalaki lang ang dapat na nasa pedestal. Yung mga babae dito lang sa house, dito lang sa side ng lalaki, walang karapatang mamuno. Sang-ayon ba kayo doon, Ma'am Jen? So ulitin ko, kaya nga merong mga women's advocates at merong Gabriela at merong Women's Month. Kasi nakikita natin yung diskriminasyon, nararamdaman natin yung double standard na pagtingin, di ba? Sa usapin pa lang ng pagpapasahod, halimbawa sa ating mga magsasaka, kapag yung mga magsasakang mga kababaihan, mas mababa yung parang arawan nila, arawang sahod, o kaya kung ano man ang tawag doon, yung sa amin tandan ang tawag doon, arawang sahod, makikita pa lang natin may discrimination na, ano po. O kahit sa politika, di ba? Parang sa Pilipinas, kung halimbawa nakikita natin sa Pilipinas, although sa Pilipinas marami ng mga, hindi ako nagkakamali, dalawa na ang naging presidenteng babae. Pero kumbaga hindi pa rin natin maalis yung discrimination na sa usapin ng politika, ginagamit ng mga politiko minsan na yung pagdi-disgrade ng mga kababaihan sa pagpasok sa politika. Halimbawa, babae lang yan, kumbaga mas magaling ka dyan kasi lalaki ka. Yun, di ba, yung sa usapin na ang binabanggit nga namin sa Gabriela, magiging malaya ang buong sambayanan kung magiging malaya din ang mga kababaihan. Ibig sabihin, kapag malaya tayong kumbaga makapag-participate sa usapin ng larangan ng politika, sa eleksyon, sa anumang pamang larangan, ibig sabihin yung pantay na pagkakakilala sa karapatan, kasi naniniwala tayo na ang human rights, na ang women's rights are human rights. Ibig sabihin, hindi ito pagtatangi kung babae o lalaki ka dahil ikaw ay isang tao, ikaw ay dapat na irespeto. Kumbaga, ganun yung pagtingin natin. Halimbawa sa alam naman natin na magkaiba ang kakayanan ng babae at saka lalaki. May mga hindi talaga pagkakapareho. Pero yung sinasabi nga natin na pagrespeto o kaya pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan, ayun ang hinihingi natin, yung walang diskriminasyon sa usapin ng pagtangi, pagkilala at syempre sa usapin ng pagtatrabaho. Yun ang kumbaga pinaglalaban ng Gabriela. Kaya sabi nga natin kahit matagal na ang Gabriela, marami pa tayong dapat gawin. Kasi hanggat may mga kalalakihan o kaya may mga lalaki na tinitingnan pa rin yung kanilang mga sarili bilang mas mataas na nilalang sa mga kababaihan, ay yun talaga ang kailangan natin na bigyan ng mga pag-aaral. Kumbaga sa parte ng Gabriela, kailangan lang yung pagrespeto sa bawat isa dahil lahat tayo ay mga tao, hindi natin tinitingnan kung anong gender. Kahit nga sinasabi nila sa mga sa Sojibil nga, sa mga trans, sa LGBT, walang sinasabi nila, walang kasirian ang pag-ibig o kaya ang love dahil naniniwala sila na ang ang karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan ay parehas dapat na irespeto at wala siyang tinitingnan kung anong gender o kaya walang gender bias sa mga usapin ng mga karapatan natin at kagalingan. Alright. Eto ma'am, bago tayo matapos, dahil konti na lang yung ating oras, siguro ano na lang ma'am ang maipapayo natin, especially doon po sa mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso, diskriminasyon, and kung ano pa na mga negatibo sa part po ng mga kababaihan. Sige ma'am, bigay po namin sa inyo ang inyong linya. Opo, siguro kung sa part ng Gabriela, ano po, dahil tayo nga ay nagsusulong ng rights and welfare ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga kababaihang inaabuso. Ano po, marami niyan mga nagchat-chat, nagte-text sa pages, sa account ng Gabriela na kumbaga kailangan po natin, unang-unang step natin ay kumbaga lumabas dun sa normal na buhay at kailangan natin mag-seek o kaya humingi ng tulong. Ang Gabriela po ay willing makinig at syempre kung may mga kailangan kayong mga legal advice, ay willing po kami na
tumulong o kaya mag-alalay, lalong-lalo na sa pagbibigay ng legal concerns. At siguro ang pinaka-importante ay yung pag-alam ng ating mga karapatan. Ano po, kahit ang mga babasahin, 'di ba, mga dokumento kaugnay sa mga batas, kaugnay sa karapatan ng mga kababaihan ay pwede nating basahin sa Facebook, sa Google, ano po, kumbaga libre ang mga babasahin ngayon. Ibig sabihin, kailangan na lang siyang i-apply at syempre kailangan po na magkaroon ng organisasyon. Kasi, kumbaga ang mga kababaihan, karamihan sa mga komunidad ay takot kapag sila ay isa o dalawa lang. Kaya ibig sabihin po, kailangan mag-organize. Ibig sabihin, may grupo na pwedeng dalhin sa mga concerned agencies, sa LGU, ang mga issue, hindi lang mga pangkababaihan, kundi mga pangkabuhayan. Ibig sabihin po, kung meron kang grupo o kaya organisasyon sa komunidad, sa barangay, mas maririnig ang iyong boses at kumbaga makikita ang iyong concerns dahil marami kayo na nagsasama-sama at syempre yan po ay yung pamamaraan para kumbaga marinig ang boses natin. At syempre, mas malakas ang loob ng mga kababayan natin kung mas marami sila, 'di ba? Kung mga kababaihan na merong organisasyon sa isang barangay, mas malakas ang boses nila na kumbaga magdumulog sa LGU, sa barangay para po kumbaga ipahiwatig o kaya ipahayag ang kanilang mga concerns, lalong-lalo na po kung ito ay nakakaapekto na sa ating buhay, kabuhayan at karapatan, lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan. So yun lang po siguro yung advice na kumbaga mga suhestyon, lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan.